Di pa rin nauubos ang malaalis buo ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. Bukod sa Peking identity, nakapagtrabaho pa umano ang ilan sa kanila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. March 30 nang arestuhin ang Chinese national na si Cai Rongshuan na nagpapanggap bilang Pilipino sa ilalim ng pangalang Peter Buenoobra Zhuang. Nakuha kay Zhuang ang ilang alleged fraudulent documents, kabilang ang late registered birth certificate, Philippine passport at driver's license. Napag-alaman po natin sa ating records na itong si Cai ay isang registered foreign national, meron siyang ACRI card at naninirahan siya permanently dito sa Pilipinas. Nahuli po siya sa NAIA Terminal 1. At na-confirm po na ang detalye doon sa kanyang passport, the biometric identities used in the Philippine passport as well as in his Chinese identity are one and the same. Una nang sinabi ng BI na mayroon silang valid information mula sa Government Intelligence Forces na may mga koneksyon si Zhuang sa United Front Work Department o UFWD ng Chinese Communist Party. Ito ang ahensya na namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang responsable sa umano'y espionage operations ng bansa ayon sa international reports, bagay na mariing pinabulaanan ng Beijing. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may ilang big-time Chinese nationals na rin ang nasabat ng BI mula 2025 na ayon sa intelligence reports ay posibleng konektado rin sa UFWD dahil sa lawak ng impluensya at koneksyon nila sa business sector at mga politiko. Kabilang dito sina Steven Herrera na may close ties umano kay Batangas Vice Governor Hermelando Dodo Mandanas at ang Naga City businessman na si Ramon D. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang intelligence reports kaugnay ni Zhuang. Base rito, identified si Zhuang bilang senior operative umano at naging mataas na opisyal sa ilang organisasyon na nag-ooperate umano sa ilalim ng UFWD. Kabilang dito ang All China Federation of Returned Overseas Chinese, Southern Africa Minnan Chamber of Commerce, Guangzhou Overseas Friendship Association at Fujian General Chamber of Commerce. Sa Pilipinas naman, nagkaroon din umano siya ng senior positions sa isang Filipino-Chinese business organizations tulad ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry at Filipino-Chinese Youth Business Association. Ayon pa sa intelligence reports, konektado umano si Zhuang kay alias Richard Tan Chua na may totoong Chinese name na Cai Xiao Wang. Ang sinasabing leader ng tinaguriang Palawan 5 Espionage Cell na una nang naaresto sa Palawan noong 2025 matapos mahuling may fraudulent Philippine documents at nagsasagawa ng alleged espionage activities malapit sa isang Philippine naval base. Pareho raw ang marami sa mga organisasyong kinabibilangan ni Chua at Zhuang at tila parehas din daw ang modus operandi nito. Ayon sa intelligence reports, kabilang umano sa mga operasyon ni Chua at Zhuang ang association at embedding ng kanilang mga sarili sa local and national politicians at sa iba pang sangay ng pamahalaan. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman din na naging consultant pa ng NBI si Zhuang noong 2018. Mayroon itong sariling NBI badge at ID gamit ang kanyang fraudulently acquired Filipino name. Naging Manila-China Foreign Relations Director din siya sa ilalim mismo ng Administrator of the City of Manila noong 2023 at tila may close ties din umano sa ilang Manila City officials. Dikit din umano si Zhuang sa ilang national political figures. Maraming posibleng or may mga posibilidad kung bakit ang ilang dayuhan ay nagpupumilit na gumamit ng Philippine identity. It could be for business, might make their business transactions in the country better or easier dahil maaari silang mag-acquire ng lupa, maaari silang mag-acquire ng property if they are Filipinos. It could be to evade penalties. It could be something more sinister, kagaya nung naikwento ko in the past, that it could be something more sinister that they are trying to embed themselves in society. Mananatili si Zhuang sa BI Detention Center habang dinidinig ang kanyang deportation case. Patuloy rin daw ang ugnayan ng mga otoridad sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng intelligence reports, lalo na pagdating sa issue ng national security. Sa part 2 ng aming ulat, hihimayin ng BNC ang mga politikong may koneksyon umano kay Zhuang, kasama na ang ilang local mayors, national politicians at former cabinet secretaries. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.